ako ng tawad sa kanya sa nagawa Wala na, ko. matagal na kita sinusuyo na umuwi sa mga bata. Hanggang ngayon wala ka pa. Kaya ako'y rumating dito kay sir. Napakatagal na panahon na sinusuyo kita. Hindi ka nakikinig sa akin. Hindi ka na naawa sa mga anak natin Attorney Garrett, anong pwede maikaso dito kay Mrs. sa kasal sila ni Mr. Barelos? Nagpabuntis sa ibang lalaki, tapos yung anak iniwan, kasi si Mr. nasa abroad, tapos ito si Mrs. iniwan, inabandona yung kanyang mga anak at sumama sa ibang lalaki at nagpabuntis. Ano mang kaso? Unang-una, meron po tayong kaso for adultery dahil nga po sila ay kasal pero siya pa rin po ay nagkaroon ng relasyon or sexual relations sa isa pang lalaki. So pwede po siyang kasuhan ng adultery doon. Pangalawa po, at siguro yung mas malala dito ay yung pag-abandon niya ng bata. Itong abandonment ng bata ay pasok na pasok po sa child abuse. Dahil nagsusustento naman po ang kanilang tatay base po sa aking pagkarinig kanina sa kaso. At ang trabaho na lang ng nanay is alagaan sila, ang pang-araw-araw na pag-aalaga, siguro pagpapakain, paghatid sa eskwela, na hindi niya pa ginampanan. So sir, meron po tayong kaso dito ng child abuse against the mother, pati adultery po. So, dalawa ang kaso niya rito. Dalawa nga po sir, tama po. Ilang taong pagkakulong pag pinagsama itong dalawa? Nako, pag pinagsama po sir, siguro 4 na taon mula sa adultery, tapos mga 6 mula dun sa child abuse, so baka umabot tayo ng 10 taon sir. Si lalaki naman, anong pwede may kaso? Yung sa lalaki po na pumayag na siya ay makipagtalik sa kasal na babae, ay pasok rin po sa adultery sir. Parehas rin po sila ng penalty. Makukulong din si lalaki. Yes sir, adultery lang po yung sa lalaki. Yes sir. Si babae, adultery at saka child abuse. Child abuse, yes sir. Okay. Attorney Garrett, maraming salamat ha.